Sa gitna ng patuloy na drone attack sa Ukraine, may isang bagong system na tahimik na ginagamit sa aktwal na labanan. Hindi ito kasing laki ng Patriot, hindi rin ito kasing sikat ng HIMARS, pero ayon sa mga ulat, kaya nitong pabagsakin ng mga Geran drone ng Russia. Gumagamit ito ng Hellfire missiles na karaniwang ginagamit din ng AH-64 Apache helicopter, isang maliit na sasakyan, dalawang Hellfire missiles, at isang malinaw na papel sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Ano nga ba ito at saan ito pumapasok sa modernong drone warfare? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong unang bahagi ng 2026, may lumabas na video mula sa Ukraine na agad nakaagaw ng pansin. Isang bagong US-made system. Hindi pa ito halos nakikita sa aktwal na labanan. Pero ayon sa mga ulat, epektibo raw itong nakakabagsak ng Russian long-range Geran attack drones. Ang pangalan nito ay Tempest. Nang magsimula ang malawakang paglusob ng Russia sa Ukraine noong February 2022, ang mga drone ay parang pantulong lang sa digmaan. Ginagamit sila para magmasid, para tumingin kung nasaan ang kalaban, at minsan para umatake mula sa malayo. Pero sa loob lang ng wala pang 4 years, nagbago ang lahat. Ang drones ay naging sentro ng modernong labanan. Sa front lines nangingibabaw ang mga kamikaze FPV drones. May ilang nakaguide gamit ang GPS at may iba namang fiber optic ang kontrol. Dahil dito, halos imposible ang gumalaw ng hindi natutunugan. Kahit simpleng paglipat ng posisyon, delikado. At hindi lang sa mismong harapan ng labanan. Sa mas malalayong lugar, may isa pang panganib. Ito ay mga drone na kayang lumipad ng malayo para umatake. Kasama rito ang mga Geran drone ng Russia. Kaya nilang manatili sa himpapawid at maghintay bago sumalakay. May sarili ring ganitong uri ng drone ang Ukraine. Ang mga drone na ito ang umaatake sa mahahalagang lugar tulad ng mga planta ng kuryente, pantalan, at iba pang importanteng pasilidad. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia gamit ang missiles at Geran drones, maraming lungsod sa Ukraine ang nakaranas ng matagal na pagkawala ng kuryente, init at tubig, lalo na sa gitna ng matinding taglamig. Sa ganitong sitwasyon, ang pagpigil sa nightly bombardments ay hindi lang tactical na usapin. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng sibilyan. Noong unang linggo ng January 2026, naglabas ng video ang Ukraine Air Force Command Center na nagpapakita ng Tempest system sa aktwal na operasyon. Ibig sabihin, hindi na ito prototype lang sa Expo. May hindi bababa sa isang unit na nakadeploy at aktibong ginagamit. At malamang, ang Ukrainian Air Force ang operator nito. Kapansin-pansin din na may naunang version ng video na inilabas noong October, pero heavily blurred ang footage. Ipinapahiwatig nito na posibleng ilang buwan nang ginagamit ang system bago ito kinumpirma sa publiko. Ang Tempest ay gawa ng Virginia-based defense contractor na V2X. Unang ipinakita ang system noong October sa AUSA exhibition, ang Association of the United States Army event kung saan inilalahad ang mga bagong defense technologies. Walang opisyal na anunsyo mula sa kumpanya o mula sa US military tungkol sa pag-supply nito sa Ukraine. Pero kung susuriin ang mga nagdaang taon ng digmaan, hindi na ito nakakagulat. Simula noong invasion noong 2022, maraming Western defense companies ang nagkaroon ng pagkakataon na subukan ang kanilang mga bagong system sa aktwal na labanan sa Ukraine. Noong una, parang pansamantala lang ito. Hindi opisyal at tahimik lang. Pero habang tumatagal, naging mas maayos at mas organisado ang sistema. Sa panahon ngayon na laganap ang paggamit ng drone sa digmaan, maaring magsilbing panlaban sa drone ang Tempest, lalo na laban sa mga drone na kayang lumipad ng malayo tulad ng Geran. Habang ang malalaking air defense systems ay nakatuon sa mga missile at eroplano, kailangan din ng mas mabilis at mas murang paraan para pabagsakin ng mas maraming drone. Kung totoo ang mga ulat tungkol sa tagumpay nito laban sa Geran drones, maaaring punan ng Tempest ang mahalagang puwang sa kabuuang depensa ng Ukraine. At habang patuloy ang pag-unlad ng drone technology, kasabay nito ang pag-usbong ng mga sistemang idinisenyo upang pabagsakin ang mga ito. Ang Tempest ay maaring isa sa mga susunod na kabanata sa mabilis na nagbabagong mundo ng modernong digmaan. Kaya hindi na nakakagulat kung ang isang system tulad ng Tempest ay tahimik na sinubukan muna sa Ukraine bago tuluyang kinumpirma sa publiko. Pero hindi lahat ng experiment ay nagtatagumpay. Batay sa mga impormasyong lumabas hanggang ngayon,
Mukhang maganda ang performance ng Tempest. Sa isang video na inilabas ng Ukraine Air Force, may operator na may call sign na Shorty ang nagsabi na nakapagpabagsak na sila ng 21 Shahed drones. Ang Shahed 136 ay ang Iranian drone na ginaya at ginamit ng Russia bilang geran. Dagdag pa niya, nakakatulong ang makinang ito para makontrol ang himpapawid at na-deploy sila sa silangang bahagi ng Ukraine kung saan nawasak nila ang lahat ng target na kanilang tinamaan. Ipinapakita nito na may kumpiyansa ang kanilang crew sa system. Sa madaling paliwanag, ang Tempest ay isang mabilis na sasakyan na may dalang Hellfire missiles. Ginawa ito para pabagsakin ng mga drone. Ito ay gawa ng kumpanyang V2X sa Estados Unidos. Hindi ito malaking air defense system. Mas maliit ito, mas mabilis gumalaw at mas madaling ilipat. Ginagamit nito ang longbow na version ng Hellfire missile. Ang longbow ay may malakas na warhead at gumagamit ng radar para hanapin at sundan ng target, hindi laser. Ibig sabihin kaya nitong tumama kahit may usok, ulap o kahit sinusubukang gambalain ang signal nito. Pinagsama sa system ang dalawang longbow launcher at isang radar sa isang mabilis na 4x4 na sasakyan. Batay sa footage, nakamount ito sa isang Can-Am Maverick X3, isang mabilis na off-road na sasakyan na kayang dumaan sa mahirap na terrain. Ayon sa V2X, maraming bahagi ng platform ang mula sa mga karaniwang commercial parts. Ibig sabihin hindi ito puro espesyal na military hardware. Marami sa mga pyesa ay madaling palitan, mas mura at mas mabilis maipadala sa field. Ang kabuuang disenyo ay magaan, mabilis at madaling i-adjust depende sa pangangailangan ng misyon. Nakatuon ito para sa forward deployed counter-UAS missions. Ipinapakita ng disenyo ng Tempest kung paano nagbabago ang modernong digmaan. Hindi na sapat ang malalaki at mamahaling air defense system laban sa mas murang drone na kayang ipadala ng sabay-sabay. Kailangan ng mas mabilis, mas madaling ilipat at mas abot kayang paraan para makapagtanggol. Isang system na kayang magbantay sa harapan at agad lumipat ng pwesto kapag may papalapit na banta. Sa Ukraine, kung saan halos gabi-gabi may pag-atake ng long-range drones, mahalaga ang ganitong uri ng system. Hindi nito kayang solusyonan ang lahat. Pero maaari itong magsilbing mabilis na panlaban sa mga drone, lalo na sa mga lumilipad sa mababa at katamtamang taas. Sa digmaang puno ng drone, ang kakayahang kontrolin ang himpapawid kahit sandali lang ay malaking tulong sa labanan. Ang disenyo ng Tempest ay nakatuon sa bilis at pagiging praktikal sa gitna ng labanan. Dahil nakamount ito sa isang 4x4 na sasakyan, kaya nitong dumaan sa putikan, graba at bukirin habang nakakasabay sa mga sundalo sa mabilis na operasyon. Mababa ang itsura nito at mabilis gumalaw. Angkop ito sa taktikang tinatawag na shoot and scoot. Ibig sabihin makikita ang target, agad magpapaputok at lilipat ng pwesto bago pa makaresponde ang kalaban. Mas epektibo ito dahil ang longbow missile na gamit nito ay may kakayahang fire and forget. Kapag nailunsad na ang missile, kaya na nitong hanapin at sundan ang target ng mag-isa. Ang longbow na version ng AGM-114 Hellfire ay unang ginawa para sa AH-64 Apache helicopter ng US Army. Ito ang pinaka-advanced na uri ng Hellfire missile. May sarili itong radar na ginagamit para hanapin ang target. Kapag nailunsad na ang missile, kaya nitong sundan at tamaan ang target ng mag-isa kahit masama ang panahon, maulap o may usok. Hindi na kailangan ng tuloy-tuloy na gabay mula sa operator matapos itong paputukin. Fire and forget. Kapag nailunsad na ang missile, hindi na ito kailangang bantayan pa ng operator. May abot ito na hanggang 5 milya. Sa ganitong distansya, kayang pabagsakin ng Tempest ang mas malalaking drone at kahit mga helicopter na mababa ang lipad. Para manatiling maliit at magaan ang system, pinili ng V2X na gumamit ng iisang radar sa halip na maraming sensor. Sa unang tingin parang kulang ito. Ang radar na ito ay nakatutok lang sa isang direksyon at hindi dinisenyo para bantayan ang buong kalangitan. Pero may malinaw na dahilan kung bakit ganoon ang disenyo nito. Ang radar na ito ay hindi ginawa para maghanap ng target sa buong kalangitan. Ang trabaho nito ay tumulong sa mismong pag-atake kapag nahanap na ang target. Tumatanggap ito ng impormasyon mula sa ibang radar at command centers. Kapag nasa tamang posisyon na ang target, saka ito tutulong para maayos na matrack at maputukan. Dahil mas simple ang gamit nitong sensor, mas kaunti rin ang signal na inilalabas ng sasakyan. Mas mahirap itong madetect. Mananatili itong tahimik hanggang sa oras na kailangan na nitong umatake. Ganito rin ang paraan ng depensa ng Ukraine ngayon.
para harapin ang iba't ibang banta mula sa Russia, saka ito tutulong para maayos na matrak at maputukan. Gumagamit sila ng maraming patong ng depensa sa himpapawid. Sa pinakaunang patong laban sa drone, may mga radar at thermal system na nakabantay. Kaya nilang makita ang papasok na drone, sundan ng galaw nito at magbigay ng babala sa mga unit na pwedeng magpabagsak dito. Mayroon din silang mga system na kayang guluhin ang signal o direksyon ng drone. Dahil dito maaring maligaw ang drone, maaring bumagsak at minsan maaari pa itong bumalik sa pinanggalingan nito. Kapag oras na para pabagsakin ng drone, ang unang kumikilos ay ang mga fighter jet ng Ukraine. Kasama rito ang Su-27 at ang F-16 na unti-unti nang ginagamit sa labanan. Sila ang humaharap sa mas mataas at mas mabilis na banta. Sa susunod na layer, may mga air defense system na nakabase sa lupa. May malalaking missile system at may mas maliliit at mas mobile na system tulad ng Tempest. Sa ganitong ayos, hindi nag-iisa ang Tempest. Bahagi lang ito ng mas malaking depensa laban sa mga drone. Sa digmaang ito, madalas murang drone ang ipinapadala ng sabay-sabay. Kaya mahalaga ang isang mabilis na missile system na kayang tumama at agad lumipat ng pwesto. Sa bawat drone na napapabagsak bago pa makarating sa target, mas maraming lugar ang hindi napuputulan ng kuryente. Mas maraming bahay ang nananatiling may init at ilaw. Sa modernong digmaan, ang maliliit pero mabilis na system ang madalas na nagbabantay sa kalangitan. Kasama rin sa unang layer ng depensa ang Mirage 2000 ng France. Kapag may papasok na mahalagang target tulad ng cruise missile o ballistic missile, ginagamit ang mga jet na ito para pigilan ang banta. Pero kakaunti lang ang fighter jets ng Ukraine. Mahal silang patakbuhin at alagaan. Limitado rin ang mga missile na dala nila. At hindi praktikal gumamit ng mamahaling missile para pabagsakin ang mas murang drone tulad ng Geran. Sa susunod na layer ng depensa, may mga missile system na nakabase sa lupa. Kasama rito ang Patriot ng Estados Unidos at ang Iris TSLM ng Germany. Napatunayan na ng mga system na ito na kaya nilang pabagsakin ang malalaking missile at maging ang ilang drone. Madalas silang ginagamit para protektahan ang mahahalagang lungsod at pasilidad. Pero tulad ng mga fighter jet, limitado rin ang bilang ng kanilang mga launcher at missile. May isa pang problema. Minsan, mas mahal pa ang missile na ipinapaputok kaysa sa mismong Geran drone na tinatamaan nito. Hindi ito kayang panatilihin sa mahabang panahon, lalo na kung gabi-gabi ang pag-atake. Sa pinakailalim na bahagi ng depensa, may tinatawag na mobile fire groups. Ito ay maliliit at mabilis na unit na may dalang mabibigat na baril o autocannon at nakamount sa sasakyan. Marami ang ganitong unit, mabilis silang ilipat at mas abot kaya gamitin. Isa sa pinakakilalang system sa layer na ito ay ang German Flak Panzer Gepard. Ang Gepard ay may dalawang 35mm na kanyon na kayang magpaputok ng humigit kumulang 1,100 na bala bawat minuto. May radar ito na kayang makakita ng target mula sa malayo at may hiwalay pang radar para mas eksaktong matunton ang target. Epektibo ito laban sa mabilis at mababang lumilipad na drone tulad ng Geran. Gumagamit ito ng espesyal na bala na sumasabog malapit sa target at naglalabas ng maraming maliliit na piraso ng metal sa daanan ng drone. Dahil dito, mataas ang tsansa na mapabagsak ang drone bago pa ito makarating sa target. Mas mahalaga pa, ang isang A-head shell ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,000. Samantalang ang isang Geran drone ay maaring nagkakahalaga ng 20 hanggang $100,000. Depende sa version nito. Ibig sabihin, mas mura ang bala kaysa sa drone na tinatamaan nito. Mas marami ring supply ng ganitong bala kumpara sa mga interceptor missile at mas mabilis itong gawin. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ng depensa ng Ukraine laban sa drone ang Gepard at iba pang katulad nitong mobile gun systems. Pero may limitasyon din ang ganitong uri ng depensa. Kailangan pa rin nilang makita at matunton ng drone bago ito maputukan. At kapag mas mataas, mas mabilis o sabay-sabay ang pagdating ng maraming drone, mas nagiging mahirap ang sitwasyon. Dahil dito, kailangan ng system na nasa pagitan ng malalaking missile batteries at ng mga machine gun unit. Isang system na mas madaling ilipat kaysa sa malalaking missile launcher. Mas mahaba ang abot nito kumpara sa mga kanyon at mas practical gamitin kaysa Patriot o iba pang mamahaling missile laban sa bawat drone. Dito nagiging mahalaga ang papel ng Tempest sa kabuuang depensa ng Ukraine. May limitasyon ang mga system na gumagamit lang ng machine gun. Oo, mabilis silang ilipat. Oo, mura ang bala.
Pero may hangganan din ang kaya nilang gawin. Kaya nilang pabagsakin ng mga Geran drone na mababa ang lipad at hindi gaanong mabilis. Pero habang tumatagal ang digmaan, nagbabago rin ang taktika ng Russia. Sa mga nakaraang buwan, pinalipad nila ang ilang Geran sa mas mataas na altitude, lampas sa abot ng mabibigat na machine gun at ilang kanyon. May mas bagong version din ng Geran na gumagamit na ng jet engine, hindi na propeller. Mas mabilis ito, mas mataas ang takbo, mas mahirap tamaan ng karaniwang bala. At gabi-gabi, hindi lang iisa ang kailangang harapin ng Ukraine. Kasama ng mahigit 12 missile, kailangang harapin ng depensa ng Ukraine, umabot sa pagitan ng 100 hanggang 600 long-range drones sa isang gabi. Marami sa mga ito ay mas murang Gerbera drones na ginagamit para guluhin ng radar at maubos ang bala ng air defense. Dahil dito, napipilitan ng Ukraine na gumamit ng mas mahal na missile. Habang abala ang air defense sa pagharap sa mga decoy, sumusunod naman ang mga tunay na Geran na may dalang pampasabog. Kung lumilipad ang mga drone na ito ng mas mataas kaysa sa kayang abutin ng mga kanyon, dalawang hindi magandang pagpipilian ang natitira sa Ukraine. Gamitin ang limitado at mahal na missile o hayaang tumama ang drone sa target. Malinaw ang problema, kailangan nila ng panlaban sa drone na may abot na parang missile pero mas mabilis at mas mura gamitin. Dito pumasok ang bagong bahagi ng kanilang depensa, ang interceptor drones. Gumamit sila ng mas maliit at mas murang drone para pabagsakin ang mas malaki at mas mahal na Geran. Para itong isang maliit na labanan sa himpapawid. Ang interceptor na ginagamit ay kadalasang binagong FPV drone, katulad ng ginagamit na sa frontline. Mula noong 2024, tinatayang daan-daang libong FPV drone ang nagagawa ng Ukraine bawat buwan. Ibig sabihin, kaya nilang gumawa ng libu-libong interceptor drone buwan-buwan kahit halos wala ng dagdag na tulong mula sa labas. Pagdating sa presyo, ang isang interceptor drone ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3,000 hanggang 5,000 dolyar. Mas mahal ito kaysa sa isang bala ng Gepard, pero mas mura pa rin ito kumpara sa pinaka-basic na Geran na maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 20,000 dolyar. At kung ang mas bagong jet-powered na Geran 3 at Geran 5 ay maaaring umabot sa higit 100,000 dolyar ang halaga, mas lalong nagiging mas matipid gamitin ng interceptor drones. Ayon kay Volodymyr Zelensky, nasa 68% ang karaniwang tagumpay ng mga interceptor drone. Hindi ito perpekto, pero sa dami ng drone na ipinapadala gabi-gabi, malaking tulong ang bawat drone na napapabagsak. Habang patuloy ang paggawa at pag-improve ng interceptor drones, patuloy din ang pagbabago ng taktika ng Russia. At kahit epektibo ang drone laban sa drone, may mga pagkakataon pa rin na kailangan ng mas malakas at mas malayong abot na panlaban. Dito muling nagiging mahalaga ang mga system tulad ng Tempest na nasa pagitan ng mamahaling missile system at mas murang machine gun units. Isang mabilis na sasakyan, may missile na ginagabayan ng radar, kayang tumama sa mas mataas at mas mabilis na target. Sa depensa ng Ukraine, hindi isang system lang ang solusyon. Kailangan ang kombinasyon. Mga jet sa itaas, malalaking missile system sa gitna, mobile guns sa ibaba, interceptor drones sa pagitan, at maaaring ang Tempest bilang isang mabilis na panlaban sa drone na patuloy pang pinapahusay habang tumatagal ang digmaan. Ayon sa mga ulat, kaya raw ng Russia na gumawa ng hanggang 500 Geran at Gerbera drone bawat araw. Pero hindi nila ito laging ginagamit ng sabay-sabay sa isang gabi. Ibig sabihin, posibleng nag-iipon din sila ng mas marami para sa mas malaking pag-atake. Kung sakaling magsagawa sila ng sabayang pag-atake na may libu-libong Geran, napakahalaga para sa Ukraine na may sapat silang interceptor drone na nakaimbak. Sa ngayon, malaking bahagi ng kanilang depensa ang paggawa at paggamit ng interceptor drones. Dahil nahihirapan silang makakuha ng sapat na high-end system at interceptor missile mula sa mga partner, mahalagang malaman kung saan papasok ang Tempest sa kabuuang depensa ng Ukraine. Sa ngayon, hindi malinaw kung ilan na ang hawak nilang Tempest. Batay sa mga video na inilabas, iisang system pa lang ang kumpirmadong ginagamit sa aktwal na operasyon. At dahil bago pa lang ito, malamang kakaunti pa lang ang nasa serbisyo. Posibleng isa o dalawa pa lang ang aktibong ginagamit. Kung tama ang ulat ng operator na may call sign na Shorty, at kung mapapatunayang epektibo ito sa mas malawak na paggamit, malinaw na may lugar ang Tempest sa layered defense ng Ukraine.
Kung ang interceptor drones ang nasa pagitan ng missiles at machine guns, maaring ang Tempest ang pumagitna sa pagitan ng interceptor drones at ng mas malalaking missile system. Sa ngayon, ang mga high-end system tulad ng MIM-104 Patriot at IRIS-T SLM ay karaniwang nakadeploy sa likurang bahagi ng bansa. Sila ang nagbabantay sa mahahalagang lungsod at pasilidad laban sa mga Russian missile gaya ng Iskander, Kaliber at KH-101. Ginagamit ang mga system na ito ng maingat dahil limitado ang supply ng interceptor missiles. Ang mga Flak Panzer Gepard at iba pang machine gun systems ay madalas ding nakapwesto sa likuran. Sila ang nagbabantay laban sa mga Geran drone na kasabay ng missile strikes. May kakayahan silang mag-shoot and scoot sa front lines pero hindi roon karaniwang ginagamit ng Russia ang mga Geran. Sa mismong harapan ng labanan, mas madalas gamitin ng Russia ang FAB glide bombs, fiber optic FPV drones at artillery. Ang mga Geran ay kadalasang nakatutok sa mas malalayong target. Kung ilalagay ang Tempest sa likurang bahagi para bantayan ang mga high-value target, maaring limitado lang ang maidadagdag nito, lalo na kung may Patriot o IRIS-T na nakadeploy na roon. Ang longbow missile ng Tempest ay may abot ng mga 5 milya. Kung ikukumpara, ang Patriot PAX-3 ay kayang umabot ng higit 100 milya. Ang IRIS-T SLM naman ay may abot na humigit kumulang 25 milya. Pagdating sa taas ng kayang tamaan, ang Tempest ay epektibo hanggang mga 20,000 talampakan. Samantalang ang Patriot ay kayang umabot sa napakataas na altitude at ang IRIS-T ay mas mataas din ang abot kumpara sa Tempest. Ibig sabihin hindi talaga idinisenyo ang Tempest para palitan ang Patriot o sumabay sa IRIS-T sa long range at high altitude defense. Ang tunay na lakas ng Tempest ay nasa mobility at flexibility nito. Pero maaari itong magsilbing mabilis na depensa na pwedeng ilapit sa mas delikadong lugar kung saan hindi praktikal maglagay ng mamahaling missile systems. Mas mahaba ang abot nito kumpara sa machine guns. Mas direktang tumatama kumpara sa interceptor drones. At mas mababa ang gastos kumpara sa paggamit ng high-end interceptor missiles. Sa isang digmaan kung saan gabi-gabi may daan-daang drone sa himpapawid, hindi sapat ang iisang sistema lang. Kailangan ng tamang kombinasyon. May mga jet sa itaas, may long-range missiles sa likuran, may mobile guns sa ibaba, at may interceptor drones sa gitna. At dito maaaring pumasok ang Tempest, isang mabilis na system na may radar-guided missile at kayang umatake at agad lumipat ng pwesto. Mas maikli ang abot nito kumpara sa malalaking system, pero may kapalit iyon. Ang isang longbow missile ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $150,000. Kung ikukumpara, ang IRIS-T SLM interceptor ay maaring 2 hanggang 4 na beses na mas mahal. At ang Patriot PAC-3 interceptor ay umaabot sa pagitan ng $4 million hanggang $7 million bawat isa. Malaki ang diferensya sa presyo. Bukod pa rito malamang may sapat na stock ng Hellfire missiles na pwedeng gamitin para sa Tempest. Sa madaling salita, may malinaw itong logic pagdating sa gastos. Pero kung pag-uusapan lang ang depensa sa likuran, may mas murang option tulad ng Gepard at interceptor drones laban sa mababang lipad na Geran. Mas nagiging mahalaga ang Tempest kapag inilalapit ito sa frontline. Isa itong missile-based air defense system na mabilis i-deploy at kayang bumaril agad kapag may banta. At kaya nitong umalis agad bago pa malaman ng kalaban kung saan nanggaling ang pag-atake. Ang dalawang launcher ay nakakabit sa magkabilang gilid ng bubong ng sasakyan kaya mas stable at mas malawak ang sakop ng pagbaril. Dahil fire and forget ang longbow missile, hindi na kailangang manatili sa lugar matapos itong ilunsad. Pwede itong umatras agad, mag-reload at lumipat sa ibang posisyon. Sa isang battlefield na mabilis ang galaw at maraming nagbabantay na drone sa himpapawid, mahalaga ang kakayahang umatake at umalis agad. Bukod sa mabilis itong gumalaw dahil sa 4x4 chassis, magaang din ng Tempest. Pwede itong isakay sa transport aircraft. Pwede rin itong ilipat gamit ang mas maliliit na sasakyan para sa logistics. At dahil gumagamit ito ng mga piyesang karaniwang mabibili sa merkado, mas madali itong ayusin at panatilihing gumagana. Kung magkaroon ng ilang dosena o mas mabuti pa, 100 na Tempest units sa frontline, maaari itong magsilbing unang layer ng missile-based air defense. Ibig sabihin, masasalubong ang mga Geran drone habang mas malapit pa sila sa frontline at mas malayo sa mga target tulad ng power plants at mga lungsod. Hindi lang drone ang kayang tamaan ng longbow missile. May kakayahan din itong tumama sa mga target sa lupa.
Sa ganitong paraan, ang Tempest ay maaaring magsilbing mas maliit at mas mobile na alternative sa HIMARS. Mas maikli ang abot nito, mas maliit din ang lakas ng tama, pero mas mabilis itong gumalaw at mas hindi gaanong mahal kung kailangan palitan. Siyempre, wala namang perpektong sistema. Ang radar ng Tempest ay may mas makitid na sakop ng tingin. Kailangan pa rin nito ng tulong mula sa mas malawak na network ng sensors para maagang makita at matukoy ang target. Hindi ito ganap na nakakapag-operate ng mag-isa. Sa lugar kung saan malakas ang electronic warfare, maaari itong maging kahinaan. Isa pa, 2 lang ang missile na dala nito sa isang pagkakataon. Kung sabay-sabay ang pagdating ng maraming drone, limitado ang kaya nitong barilin agad, maliban na lang kung marami ang nakadeploy o may kasama itong ibang sistema. Pero sa mabilis at nagbabagong uri ng digmaan ngayon, mas maituturing itong limitasyon sa taktika, hindi malaking kahinaan. Kung mapatunayan ng Tempest na epektibo ito laban sa gerang drones, posible na mas lumawak pa ang paggamit nito. Hindi lang sa Ukraine kundi pati sa US Army. Tulad ng maraming bagong sistema, doon talaga ito mas hinuhubog sa totoong labanan. At sa Ukraine, araw-araw may bagong aral. Habang nagbabago ang drone warfare, nagbabago rin ang mga sistemang panlaban dito. Sa modernong digmaan, ang teknolohiya ay hindi lang basta sumasabay. Habang patuloy na nagbabago ang anyo ng digmaan, isang tanong ang nananatili. Handa ba ang mundo sa susunod na yugto nito? Dahil maaaring hindi na tao ang tunay na nagdidikta ng laban, kundi ang teknolohiyang kanilang nilikha.